Titiyakin ng Korte Suprema, katuwang ang DOJ at DILG na madaling makakamit ng taong bayan ang hustisya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Justice Zone. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live. Naomi, patuloy na nagtutulungan ang Department of Justice, ang Korte Suprema at ang DILG para matiyak na nakakapagbigay ng tamang hustisya sa publiko. Katunayan, isa na namang Justice Zone ang binuksan dito naman sa Dagupan City, Pangasinan. Ang Justice Zone sa Dagupan City ang kauna-unahang Justice Zone sa Ilocos Region at una ring Justice Zone na binuksan ngayong taon. Ayon sa Korte Suprema, ang Justice Zone sa Dagupan ay nakatuon sa mga kasong may kinalaman sa kalikasan, mga kasong kriminal at pati na rin sa rehabilitasyon ng mga illegal drug offenders. Matutulungan din itong mabilisang malutas kahit ang mga kasong may kinalaman sa proteksyon sa mga kababaihan at kabataan. Dagupan City presents us with an ideal site for our first Justice Zone in Region 1, considering its justice sector's reform programs on environmental protection, crime prevention, and the rehabilitation and reintegration of drug offenders, among others. But I have to confess that the programs that can make the most impact on me are the ones that have to do with the women and children. Ayon naman kay Chief Justice Alexander Gismundo, hindi lang mabilis ang paglutas sa mga kaso ang maitutulong ng Justice Zone sa mga taga-Pangasinan. Higit sa lahat, matuturuan din ito ang mga lokal at regional courts kung paano ang tamang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Our goal is to strengthen the capacity of our local communities, harnessing the Bayanihan, enabling them to work together and providing the systems and resources that they need to dispense justice our people deserve. Kaagapay naman ng Supreme Court ang Department of Justice at Department of Interior and Local Government sa paglulunsad ng Justice Zone. Sabi ng DILG, malaki ang ibinaba ng crime rate sa Ilocos Region dahil sa mas pinalakas na police visibility. At ngayon sa Justice Zone, tutulong din ang mga pulis kahit ang mga barangay para makaramdam o maramdaman ng taong bayan na madaling malapitan ang mga local officers para makamit ang hustisya. Patuloy pong makikipagtulungan ang DILG kasama ng ating attached agencies, particular ang Philippine National Police at Bureau of Jail Management and Penology sa mga inisyatiba ng GSCC. Patuloy kami aalalay at gagabay sa mga pamahalang lokal katulad ng siyudad ng Dagupan para mas paigtingin ang ating mithiin, makapaghatid ng maayos, mabilis at patas na hustisya. Ang Department of Justice naman, patuloy ang pagpapabilis ng proseso ng pagdinig sa mga reklamo para agad na maisampa ito sa korte. Katunayan, simula sa Abril, posible nang maalis ang Rule 112 sa Rules of Court o aalisin na ang preliminary investigation sa korte. Ang DOJ na ang hahawak ng PI sa lahat ng kaso. Mag-umpisa na lang na maging ma-enforce in respect to all cases pagkatapos na i-file yung criminal information. Pagkatapos ng preliminary investigation, trial na. Hindi mo na pwedeng ibalik pa yan para i-determine na kung meron bang ebidensya na isampa yung kaso. Kasi ang pagsampa o hindi pagsampa ng kaso ay katungkulan na, eksklusibo at nakalaan na lamang yan sa Department of Justice. Maraming salamat, Luisa Erispe.